mo sa limot. Kakalis kayo. Daddy. Daddy, please. Dad. Dad, please. Kakalis na kayo. Dad. Dad. Alicia, totoo ba na hindi ka nababalikan ni Senador? Hindi ako magmamakaawa sa kanya. Tigas mo naman ngayon. Paano na yung apo mo? Kung gusto niya makita ang apo niya kay Rosa Camila, di siya ang gagawa ng paraan. Alam mo, pagod na ako, Emil eh. Lagi na lang ako naiipit sa gitna. Pero paano na nga kayo? Well, ito siguro ang pagkakataon para maipakita natin na kaya nating tumayo mag-isa. Nang wala siya, wala si Leandro. Naku, sana magdilang anghel ka dyan, Alicia. Sana. Kailan dating ni Amanda at Peres naman? Senator, magkakasabay po silang darating next week. May patawag mo nga si Charina. Gusto ko siya makausap. Yes, sir. Elaine, alam mo bang kayo lang ni Alicia ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko? Thank you naman po, Senator. Kumusta na kayo si Rosa Camila at Alicia? Sir, gusto niyo po ba ipatawag ko sila? Hindi. Kaya ko sila makita. Sige na, Elaine. Therapy lang kailangan yan. Si Daddy gumaling sa therapy eh. Oo nga, pero baka matagalan. Kasi may nabalian na buto eh, inoperahan. Tapos meron pa akong na-dislocate na joint sa tuhod. Makapunta ka ba dito? Hayaan mo, magpapaalam ako kay Mommy. Alam mo bang may nangyari? Nagalit na naman si Daddy sa amin. Ngayon, tinakwil na talaga kami. Di bale. Kahit anong mangyari, hindi naman kita iwanan. Kaya ako naman itakol ng pamilya ko. Carlito, ayoko magkasala. Ayoko maging kabit. Kaya nga na, mabilis ako nagpapagaling eh. Dami na nangyayari sa atin. Bakit ba hanggang ngayon hindi pa rin tayo tinatantanan ng mga problema? Oo, pero makakayanan natin to. Basta magtiwala ka lang, tsaka huwag mo na masyado isipin yan, makasama yan sa baby natin. May naisip ka na bang pangalan para sa baby natin? Maganda siguro kung ipapangalan natin sa tatay natin, di ba? Para at least, kahit sa magiging apo nila, magkakabalik sila. Hoy, babae! Hindi akong magsasawang awayin ka hanggat hindi mo tinitigilan ang asawa ko. Ha? Pwede ba akin na ngayon? Anong palagay mo sa akin? Gaga? Hanggat ganyan ang kondisyon mo, hindi ka makakapagpatuloy sa pakipag-communicate dito sa kabit mong si Rosa Camila. Dahil hindi ko na to ibabalik sa'yo, Carlito. At kayo namang dalawa, ha? Isang beses ko lang makita na pinapahiram ninyo ng cellphone itong magaling ko na asawa, sisisantihin ko kayo. Ha? At isusumbong ko pa kayo kay Lola Romina at pagbabayarin. Naiintindihan niyo ba yun? Isang beses lang. Malinaw? Napakawalang hiya mo. No? Alam mo, walang magagawa yung mura mo, Carlito. Lalo na't habang ganyan ka. Kaya kung ako sa'yo, matuto ka na, ha? Tsaka pwede ba, tigil-tigilan na yung pag-therapy sa asawa ko. Wala namang nagagawang mabuti. Kailangan naman ni Mr. Valiente ito, ma'am. Ako ang magsasabi kung kailan niya kailangan niya. Ika, sumama ka sa akin. Ika na! Akin na yung wallet ko. Mamaya magpaalam ka. Bibili ka ng gamot. Bumili ka ng bagong telepono at bagong SIM card. Pero huwag mo sasabihin sa asawa ko. Please. Sige po, sir. Rosa Camila. Tito Emil,
Samahan niyo ako. Saan tayo pupunta? Sa mall? Nagbibihis lang ako, ha? Hindi. Saan? Sa San Dionisio, kailangan kong bisitahin si Carlito. San Dionisio? Eh, dalawa talaga ni Carlito kung magparot-parito sa Maynila at San Dionisio. Akala mo, recto at divisoria lang eh. Kailangan ko siyang makita eh. Kailangan ko malaman kung ano kalagayan niya. O sa kanila, mahirap yung iniisip mo. Aawayin ka ng asawa niya doon. Hindi ba munti ka nang makunan? Delikado ka na sa pagbubuntis mo. Hindi ko na kasi alam kung anong gagawin ko eh. Ah, sige, gumawa ka ng sulat. Ako ang magdadala. Ako na rin ang gagawa ng dahilan para makapunta sa San Dionisio. Tinatawag mo. What will it take to make you dump Tomas Locsin? Wala kaming relasyon ni Tomas Locsin. Ayoko ng pinagsisinungalingan, Sharina. Okay. You really want to know the truth. Yes, I want to know the truth. Tomas Locsin offered me marriage pero tinanggihan ko. Pero hanggang ngayon, Leandro, gusto ko pa rin makalampas sa posisyon ng isang kabit. Do you know how difficult it is for me to always have been second, never first? At nang dumating si Alicia sa buhay mo, kahit nahuli siya sa akin, nauna pa rin siya sa puso mo. Si Alicia, wala na sa buhay ko. Pero andyan pa rin si Luminada. Sharina, malapit ko nang ma-acquire ang bangko ko. At alam mo naman, si Alicia ay pinalayas ko na. Ayoko na siyang makita. Bakante ngayon ang posisyon ng presidente ng bangko. I'm offering it to you. I'm not qualified. Wala akong finance na background. Pero si Lucinda meron. Why don't we do it this way? You take over Lucinda's place sa Montemayor Publishing. At si Lucinda naman will be the president of the bank. How do you like that? Leandro, there you go again. Pag hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal na hinihingi ko sa iyo, bibilin mo ako sa posisyon at sa pera. Kumusta ang trabaho? Ayun, marami pa rin problema. Kailan ka ba babalik sa shipping? Pagbalik na ni Ernestina. Tuloy ka pa rin ba dun sa buy and sell mo? Maayos naman eh. Pero kung ayaw mo na, hindi ko na itutuloy. Please? Ay mo nun, dito na lang tayo sa bahay nagkikita. Malaya ka na sa opisina. Anong ibig mong sabihin? Wala. Baka kasi iniisip mo pinagdududaan ko kayong dalawa ni Pilisen. Pinapakita ko lang sa'yo na may tiwala ako. At hindi ako naniniwala na merong nangyayari sa inyo ni Pilisen. Di ba okay sa atin tatlo yan? Nahihirapan po kasi akong kunin yung ibang files dun sa construction project natin sa San Isidro. Pakiramdam ko, iniipit po tayo eh. Sabihin mo sa akin kung sino mga kausap mo at ako mismo ang kakausap. Buti pa nga po. Pati rin po yung mga tulay at saka ibang infrastructure dito po mismo sa San Dionisio, iniipit din. Well, anyway, Lola, we have a visitor here. Who? He said he's willing to help us out. Oh? Yeah.
Bring him in. Hi, sir. This way, please. Good morning, Governor Salgado. Good morning. My name is Tomas Locsin. Oh, the construction king of Asia. Please sit down. Thank you. Sabi sa akin ng chief of staff ko, gusto mo raw makatulong. Paano? Well, Governor, as you know, some parts of this project were assigned to my company. If you want to check them out, the files are all here. Nakita ko nga ang mga pangalan mo sa ibang listings, sa ibang projects. Well, Governor, I'm a good citizen of this country. Gusto kong tumulong. And if you want to check our records, magpasabi lang po kayo. At kahit na ma-incriminate ang pangalan ko at ang aking kumpanya, ay gagawin ko. Mailabas lang ang baho ng dating gobernador ng San Dionisio. Ikaw naman, Emil, ba't kailangan mo pa pumunta ng San Dionisio? Hindi mo na lang ipag-utos yung mga kailangan mo doon. Eh, mga personal ko nga gamit yun na nasa cabinet na nasa akin ng Susi Alicia. Di kaya pa kanayan ni Rosa Camila. Abe, gusto mo sumama ng anak mo, ako lang ang may ayaw. Saka bakit ako makikipagkita kay Carlito? Eh, galit nga ako doon. Sige, kailan naalis mo? Eh, mamayang gabi rin. Babalik ako kagad. Sige na nga. Dalawang SIM ko, and the caller seemed to know both of my numbers. Sino-sino pa po nakakalam ng numero niyo? Well, aside from the whole entire office, hindi ako paranoid, pero nakakatanggap ako ng mga texts at missed calls every day. Nakakuha na rin ako ng first written death threat. Sino po ba pinag-iinalaan nyo? Pwede rin po kasi kayong magsimula doon. Meron, pero Well, sino? ang problema, family matters yung hinahanap nila. And I'm telling you, walang utang ang pamilya ko para tratuhin nila ako ng ganito. Minsan nga gusto ko nang itanong sa kanila kung magkano ba yung utang na yan at babayaran ko na lang. So, sino pinag-iinalaan nyo? Sa ganitong angulo, wala. Pero sa ibang anggulo, meron. No. The person I'm thinking of is not capable of doing this. He's not smart enough. Ayusin niyo na lang yun. Carlito! Carlito! Why is this door locked? Eh, ano ba naman sa'yo kung nakalak yung pinto? Don't tempt me, Carlito. Baka gusto mo, habang buhay kitang ilak dito. Aalis ako. Pero parating na sina Lola Romina and Guada in 30 minutes. Remember, na alam nila na hindi ko pinapahawak ng cell o telepono yung si Carlito. Amin na yung mga cell nyo. Dali. Pero paano naman po kung sa amin may emergency call, Mrs. Valiente? Itatawag ko na lang dito. Amin na. Amin na yan. Akin natin yung telepono. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Tapusin nyo na yan. Ano pa bang gusto mangyari ni Nestor dyan? Ipabugbog daw. Ipabugbog, di pabugbog na yan. Pagkatapos sabihin mo si Nestor na tapusin na. Baka mamaya dyan pa tayo matimbog eh. Yes, sir. Halika, sumama muna ako. Puntahan natin yung bago nating foreign buyer. Nasaan si Leandro?
Leandro? Senator. Hinanap namin kayo sa kwarto. Nasaan siya? Ma'am, ano po Ano po? Asan siya? ano po kasi, Chapel? Alam mo, iniwan ko kayo at yung security sa kwarto kanina. Bakit yung pinabayaan mag-isa? Attorney, ang sabi po niya, gusto niyang mapag-isa. Kaya hindi na kami nagpilit. Let's go. Tingnan natin saan ba siya? Nasa chapel po. Chapel! Chapel lang pala eh. Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Ikaw ang magmaneho, hatid mo to sa domestika. Ikaw naman, bakit sasama ka pa bang maghatid? Pag nakuha mo ang gamit mo, balik ka kagad, ha? Alicia, baka hindi na namin maabuto yung last flight at tagal. O sige na, Mami, aalis na kami. Teka muna, may mga bilin pa ako. Huwag kang lalapit ng Kapitolyo. Huwag kang papakita doon sa mga balyente. Baka ako anong gawin sa'yo. Oo na. Pagpabukas mo na kaya lakad mo. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Alicia, lalakad na lang. Diyos ko naman. Halika na nga, Halika sige na. na nga. O Halika sige, na. bye na. Halika na. Bye na. Ingat ha. Ingat kayo. O yung pagmamaneho, ha? Dali, Dahan-dahan. na tayo, dali. Bakit niyo ba pinabayaan si Senator na umalis na mag-isa? Ha? Ano kasi po? Ano, wala nga dun sa chapel si Wala Senator. nga Eh, doon. ano ba? Naku, ma'am. Baka po magka-relapse si Senator. Kailangan makita na natin siya. Alam ko, magaling na siya. Hindi, alam mo, sabi ng doktor, hindi pa siya masyadong magaling. At baka ang mangyari, he will have this kind of lapses before. Senator po, nakita ko. Ha? Senator! Leandro! Hello, Ma! Andyan na nga, pauwi na kami, na traffic lang kami. Traffic dun sa domestic road eh. Kanina pa nakasakay si Tito Emil. O sige na, babay na, Ma. Oo, nahihilo na ako. Babay na, babay na.